What's up mga kasari? Muling nagbabalik Gavin's Vlog. So, pag-usapan natin ngayon is kung paano mo mapapalago ang iyong sari-sari store. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. And guys, no, muli po tayong nagbabalik, no? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video is shoutout muna kay GJ Motovlog at sa mga nagkomento sa atin sa huling video natin, kay Sir Daddy Good Duo Vlogs, yan, kay Ma'am Shamay Javier, yan. Kung gusto niyo mga tips sa tindahan is sa sari-sari store is manood po kayo sa kanila, mag-subscribe po kayo sa kanila, no? At kay Ma'am Ate JB TV, yan. Marami po kayong matututunan diyan sa kanila. Kay Sir Leonel Vlog, yan, marami rin po kayong matutunan about sa sari-sari store. At kay Vince Park naman, mag-subscribe po kayo sa kanya kung gusto niyo naman po ng mga luto-luto, no? So, ayun guys, no? Pagpatuloy na natin ang ating topic, no? So, ayun guys, ang pag-usapan natin ngayon is kung ano-ano ang tamang paraan para mapalago ang iyong business, no? Bigyan lang ako ng konting tips, no? So, actually, naglista na ako rito na isulat ko na kung ano yung mga dapat nating sabihin. So, umpisahan natin dito sa ating number 1. Ito yung una natin, no? Paano mo mapapalago ang inyong sari-sari store. Umpisahan natin dito sa wag mong sasabihin wala na, no? Instead, pwede mong sabihin ubos na or kauubos lang. Bakit? Kasi once na sinabi mo na wala na sa customer, iisipin ng customer is na yung item na yun is wala ka talagang tinitinda. So, ang mangyayari niyan, tatatak sa isip ni customer na sa tuwing bibili siya ng item na yun is lalagpasan ka dahil naisip tumatak na sa isipan niya na wala. Dapat po sana ang sasabihin natin is ubos na or kauubos lang, na iisipin ni customer na naubusan ka lang ng stock at susunod na pagbili niya is meron na. Isama na natin dito sa number 1 is yung dapat kumpleto ang iyong produkto. Kasi kapag hindi kumpleto ang iyong produkto, maaaring tatatak sa isipan ni customer na halimbawa na bibili siya. Tapos yun nga, nasanay siya na puro wala na lang yung tinitinda. Lalagpasan ka ni customer. Sayang naman yun kung lalagpasan ka niya, no? Sayang yung kita natin dun. Kaya make sure mo dapat na kung ano yung hinahanap ng mga customer mo is makumpleto mo, no? Para sakaling bumalik sila, may bigay mo na kung ano yung hinahanap nila, no? Ayun po yung unang hakbang nyo, no? Kung ano yung wala sa inyo, ilista nyo po sa inyong notes o papel para sa susunod na pagbalik ni customer, nabili nyo na po siya, no? So, ayun po ang ating number 1, no? Ito po yung number 2 natin, no? Relationship natin sa customer, no? Ito, importante rin to. Ang relationship sa customer, dapat palagi yan. So, dapat kung bibili si customer, dapat may may mga ganitong tanong ka na kung anong ulam nyo, anong ginagawa nyo ngayon dyan sa inyo. May mga ganun kumbaga may karoon kayong communication. Kumbaga dun pa lang malaking impact na yun na kinakamusta mo yung customer mo, na inaalam mo kung ano yung mga buhay-buhay nila. Yung simpleng kwentuhan lang ba pag napasyal sa tindahan mo. So, yun ang ating number 2, no? Yung relationship sa customer, dapat lagi natin ginagawa yun. Tapos ito yung ating number 3. Ito yung laging hindi nawawala to sa vlog natin, yung number 3 na to, yung wag magpautang. Yan, wag magpautang talaga. Hindi talaga nawawala yan. Keso sa paano mo mapalago, nandyan yan. Paano malugi, paano ka malulugi, nandyan din yan yung utang na yan, no? Actually guys, meron na tayong unang video dyan dito, no? Sa taas na vlog na natin yan, pero ngayon papahapyawan pa rin po natin yan. Ngayon naisama ko siya dahil
Hindi naman talaga siya nawawala sa atin eh. In real life talaga, kasama na talaga yan eh, yung mga umuutang na yan. Hindi natin maiwasan kasi tanggap mo yung mga reason nila eh. Yan, kung bakit sila umuutang. Yan, ganun. Wala naman tayong magagawa. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, magbigay kayo ng limit, no? Lagi ko sinasabi sa inyo po yan na bigyan po natin ng limit. Huwag po tayo bigay ng bigay. Kasi yan din po ang dahilan kung bakit po bumabagal ang paglago ng ating sari-sari store. Kasi ang pera natin, tandaan nyo guys, ang pera lang, ang kita lang ng tindahan is barya-barya lang po yan. So kung utangin po ng mga customer natin ng utangin yan, eh paano lalago ang ating sari-sari store kung lahat ng pera natin ay natutulog at hindi umiikot sa ating paninda. So ayun ang ating number 3, no? Ang number 4 po natin is number 4 natin is bayaran mo pag kumukuha ka sa tindahan. So yun guys, isa rin to sa importante natin yung number 4, no? Na kung anong items na kinukuha mo is dapat bayaran mo. Okay, so kahit nasa iyo tong negosyo na to, make sure po na ni piso, ni 2 pesos, kahit ano pong kinukuha nyo, bayaran nyo po siya. Huwag nyo po yung kuha lang po kayo ng kuha, no? Kasi ang mangyayari po niyan is kada kuha nyo po sa item na yan, hindi nyo po alam, ang kita nyo po ay paunti ng paunti. So, pag namalengke po kayo, kaya nag-grocery kayo, kaunti lang din po ang mabibili nyo. Paano po lalago ang ating sari-sari store kung kinukuhanan po natin ng kinukuhanan, no? So, it's number 4 po natin yun, no? Dito tayo sa number 5. Magkaroon ka ng consistent. Halimbawa, sa pagbubukas ng tindahan mo at pagsasara, nagbubukas ka ng 5 AM at magsasara ka ng 11 PM. So, consistent mo yun, no? Na hindi ka nagbabago-bago ng oras ng pagsasara, ng pagbukas at pagsasara ng tindahan mo. Kasi dun pa lang maiisip ni customer na kung hanggang anong oras sila bibili sa'yo. At kung anong oras ka nagbubukas, nagsasara, malalaman din nila, no? Pwede naman natin gawin yun eh. Yun yung mga mall, di ba? Meron silang consistent na ginagawa na mall hours nila, kung anong oras sila nagbubukas at anong oras din sila nagsasara. Pwede naman natin i-apply yun eh. Yun yung mall nagawa nila eh, tayo pa kaya na sari-sari store. Kaya din naman natin gawin yan, no? So, lagi po natin tandaan yan. Importante rin po yan na matandaan ni customer kung hanggang anong oras lang tayo nagsasara, tapos anong oras tayo nagbubukas. Yun po nating number 5. Number 6 natin is may pangarap ka sa tindahan mo. May goal ka ba? Yun. Ang tanong, may goal ka ba? May pangarap ka ba? Yan ang tanong dun. Hindi yung porket na may tindahan ka, yun ang tinda-tinda ka na. Haluan mo na rin ng pangarap, goal. Ano bang mga pangarap mo na siguro sunod na buwan, ganito, dadamihan ko na yung item ko paunti-unti. Yung bang nag-iisip ka ng inspire ba sa tindahan mo na minibigyan mo ng yung malaking pangarap, yung pakunti-kunting pangarap lang ba na after 5 months malago na kompleto na aking negosyo, yung mga ganun, no? Kasi kung hindi ka mag-iisip ng mga ganun na bagay na tapos isipin mo lang mga negative, wala pong mangyayari, no? Dapat bigyan mo rin ng laban, kumbaga challenge na ito gagawin ko sa sunod na buwan, sisiguraduhin ko kompleto na ako, na lahat ng bibili sa akin ng customer, lahat ng hahanapin nila is meron na ako. Yung mga ganun na importante sa paglago ng negosyo mo na may pangarap ka talaga, no? So ayun yung number 6 natin, no? Yung may goal ka, may pangarap ka sa tindahan mo. At ito po ang ating pinakahuli, no? Yung pampito natin is yung walang galawan ng benta o kita ng sari-sari store. So ito yung pinaka-importante sa akin yung walang galawan Kasi alam nyo kung bakit. Once na ginalaw nyo po ang kita ng tindahan is hindi nyo pong mamamalayan na malulugi po kayo sa dahilan ng pagbabawas mo ng kita ng tindahan mo, no? Make sure lang po na hayaan nyo munang makaluwag-luwag yung tindahan nyo. Siguro kapag kaya niya magtabi. Pero hanggat maaari, mga kasari, huwag nyo pong gagalawin muna ang kita o benta ng tindahan, no? Ipunin nyo po muna yan.
Iikot nyo po muna ng iikot. Basta wag nyo pong gagalawin. Ayun po ang pinaka magandang tip po na masasabi ko po sa inyo. For example na lang po, halimbawa na lang po to. Sa amin kasing mag-asawa is si Mrs. ko ay may work. So, si Mrs. siya ang sumasagot muna ngayon ng mga expenses. Samantalang ako, dito ako sa sari-sari store, ang ginagawa ko po is iniisip po ako kung paano ako mapalago yung business. Paano ko siya mapaparami, paano ko siya mapapayabong sa bunga, hitik sa bunga. So, ayun po ang aking trabaho. Hiwalay po ang expenses ng bayarin sa tindahan, no. Hindi po namin ginagalaw yung benta ng tindahan, no. Niipon lang po namin yun, no. Tapos pinapaikot lang po namin sa ibang mga item kung ano po yung mga wala sa amin. So, ang nangyari po kasi sa amin nung nag-uumpisa pa lang yung sari-sari store namin is si Mrs. may work. Siya muna ang gumagastos sa mga expenses namin, sa mga bayarin, sa mga kuryente. Yan, siya muna ang gumastos nun, no. Samantalang ako, ang ginawa ko is inipon ko po yung aking benta. Ang trabaho ko po is pinaikot ko po ng pinaikot hanggang paunti-unti po ay nakumpleto na namin ang aming mga paninda sa aming sari-sari store. Hanggang sa naka-recover na po, hanggang sa po kaya na po ng sa aming sari-sari store, ay nakapagtabi-tabi at nakakapagbigay-bigay na rin po tayo ng ating expenses, no. Ganun po ang nangyari, no. Make sure lang po talaga na huwag nyo pong galawin muna ang kita ng inyong sari-sari store kapag po kayo ay nag-uumpisa pa lang. Malaking bagay po yan, no. Kaya dapat talaga may katuwang ka po talaga dyan. Huwag ka pong umasa sa sari-sari store ng bayarin. Hindi po kakayanin talaga. Siguro kapag medyo nakukumpleto ng mga items mo, yung kaya niya na talaga, saka doon pa lang po tayo magtabi ng ating kita. Pero sa ngayon, kung bago pa lang kayo sa sari-sari stores, huwag nyo po munang galawin. So, yun lang po yung tip natin ngayon, no, sa ating paglago ng ating sari-sari store. Sana po marami po kayong natutunan. So, guys, hindi ko naman sinasabi na pag ginawa nyo yung mga sinabi kong tips, dalago na po ang negosyo nyo, no. Kumbaga, ang tips lang po ito, unang hakbang lang to, pang push lang po ito sa inyo sa mga bago pa lang. Konting push lang to na hakbang para may magawa kayo kung ano ba dapat yung gawin pag bago pa lang kayo sa sari-sari store, kung paano nyo siya mapapalago. So, depende po rin yun kasi sa tao, no. Kasi kung hindi ka magsisipag araw-araw, bali wala lang din po lahat ng mga tips na sinabi natin, no. Tapos kung wala ka ring gana, wala rin din po, no. Mababali wala po lahat ng gagawin natin, no. Tandaan nyo guys, no, nasa inyong mga kamay ng pag-unlad ng inyong negosyo, no. Kayo mismo ang kayo mismo ang makakapagpalago. Nasa inyong kapalaran yan, no. So, yun guys, hanggang dito na lang muna natin ating video at salamat po sa panonood, no. Gavin's Vlog.